ang elemento ng isang puso at kaisipan. Kung tayo ay maging ang pagpapatuloy ng aklat ng gawa, na hindi lamang chapter 28, chapter 35 na banggit na kanina, pero siguro sa loob ng haba-habang panahon na naglalakbay ang Diyos, ng bibinong kasaysayan sa pagtaong bibinong kasaysayan sa pagtaong kasaysayan. Ano ibig sabihin nun? Habang tayo nabubuhay, pinubuhay natin ang Diyos, nabubuhay din ang Diyos. Kaya ang history of God ay continuation. Kaya ang aklat ng gawa ay open-ended, walang conclusion. Sapagkat nagtutuloy-tuloy, praise the Lord, hanggang ngayon. Maabot sa atin mga kapatid, ang dumadaloy na tres unong Diyos. Kaya nung chapter na, chapter 35, baka 101 na. Chapter 101. Ang gawa, praise the Lord. Ito ay una, para magpatuloy tayo, kailangan ng isang pusong kaisipan. Amen. Sa loob ng panalangin, mas mayamang pagpapagal sa salita, at sa loob ng Espiritu. So, yan ang tatlong bagay na tapos makilala natin si Kristo bilang ang nabuhay na muling Kristo. Hindi mababang Kristo. Ang ating Ebanghelyo ay mataas na Ebanghelyo. Na hindi lamang naghihintay na naligtas tayo, tapos naghihintay na tayo na babalik ng Panginoon. At pagbalik ng Panginoon, ang gagawin sa atin, hindi pa tayo nag-mature. Dapat na rin makita ng Diyos ay may ekonomiya. At ang ekonomiya niya ay siya na dumaan sa proseso ay maging lahat-lahat sa atin para may pabuhay natin siya. Yung Diyos mabuhay na muli at magkaroon ng history dito sa lupa at magpalaganap siya. Through the resurrection, in the resurrection of Christ, through the disciples, for the producing of the church, the kingdom of God. Anong ebanghelyo ng Santo Cristianon ngayon? Ebanghelyo ng kaligtasan. Pero ang ating ebanghelyo sa Acts chapter 28 verse 31, continuously, yun itong katapos ng verse na nagpapatuloy at pinoproklama ang ebanghelyo ng kaharian. Mga kapatid, ano bang yung ating pinipreach ngayon? Ebanghelyo ba ng kaligtasan lamang? Dapat dalhin natin ang lahat ng mga banal na magbuhay Eklesia para siyang maging realidad ng kaharian ng Diyos. May sa gawa ang kaharian ng Diyos sa lupa hanggang sa kadulog-duluhang bahagi ng lupa. At ang wakas ay darating na. Pero hanggang hindi pa ito na isa sa katuparan sa gitna natin, ang Diyos ay nagpapatuloy pa. Kaya tayo ngayon ay sinasanay. Tayo sinasanay magsalita. Dapat tayong lahat ay mabuha ng mayamang salita ng Diyos sa loob natin. Nang sa ngayon, ready tayo. Kung sino mga makaharap natin, i-preach ang gospel. Una, gospel of salvation. Tapos, gospel of the kingdom. Dapat magbuhay Eklesia ka. Mga kapatid, tara mag-meeting tayo. Practice natin ang buhay kaharian. Si Kristo ang ulo, siya ang buhay sa loob natin, at siya ang ating leader. Praise the Lord. Ngayon sa all-inclusive, hindi na pang ito, dami yan eh. Una, originator of our faith, hanggang sa katapos Savior, hanggang sa katulungan, all-inclusive yan. Lahat ng pinatamasan natin ngayon sa ating morning revival, nandoon yan mga kapatid. At napakayaman ang pagbabawi. Kaya kailangan natin magpagal sa salita na ito. Naka-open sa atin ang mayaman, maraming mga life studies, mga crystallization studies, messages. May 1,984 life study messages. Plus lang crystallization. 34 ba? Na life crystallization studies. Hindi natapos ni Brother Wesley yung crystallization. Ay baka wala nang susunod pa na mag-aaral ng Biblia ng crystallization. Pero yun lang, sapat na. Halos hindi natin maubos yun sa buong buhay natin. Kaya kailangan natin yung burden na nakuha ko. Mag-dive talaga tayo mga kapatid. Sa yaman ng pagbabawi ng Panginoon. Mapunan tayo ng katotohanan. At maging able tayo na mag-preach ng Ebanghelyo sangkapan ng katotohanan. Na lahat nakikilala natin. At dalhin tayo, kung tayo ay nagbubuhay Eklesia sa isang puso't kaisipan, at kinukuha si Kristo bilang lahat ang ulo,
tayo ay madadala sa isang salamuha. Sa message 5, ang salamuhang ito ay natawag na one flow of the Lord's work. Praise the Lord.